Hi guys! Welcome to my channel. If it's your first time here on my channel, my name is Rickson and I do travel contents. I share travel tips, travel hacks, marami pang mga travel related na useful information. So if ganun yung mga trip nyong panoorin, please do subscribe. Okay, as you can see sa title ng video na to, we are going to Shanghai, China. It's gonna be my first time in China. For this trip, nag-avail tayo ng tour package. So first time namin magto-tour package, I've been traveling since 2018 internationally. Pero most of my travels are DIY. Nag-avail tayo ng tour package kasi wala tayong time mag-asikaso ng visa and all that. Let's see. So, by the end of this tour, I'm gonna share if it's worth it or not. So, tapos na kami mag-check-in ng luggage and immigration. So, if you are Philippine passport holder going to China, you need a visa. And of course, your passport should be valid at least ng 6 months. And of course, flight. Yung flight namin today is Cebu Pac. Pero maraming airlines ang nakikater ng flights going to Shanghai. Is yung e-travel which you can fill out 3 days before nung flight nyo. Make sure pala to pay your travel tax first before going to check-in counter. You may pay your travel tax sa website ng TSA itself. Pwede mo bayaran din sa GCash. Pwede mo rin bayaran dito on the day of your flight dito sa airport. Yeah, so medyo matagal-tagal kami mag-aantay dito sa boarding gate for our flight kasi ang aga namin dito sa airport. So, enjoy ko lang muna yung coffee ko. And then, I'll update you later. Arrived here in China, in Shanghai, China. It's pretty straightforward here. Pag-arrive nyo, diretso ng immigration. In our case, dumiretso kami ng fingerprint collection bago kami nagpunta ng immigration. Since we are a group visa, dito sa China, meron silang arrival form or arrival card which you can fill out online. But in our case, since naka-group visa kami, exempted kami dun. If you are doing DIY, you have to make sure na meron kayong arrival card or arrival form na filled out online or pwede rin yung in paper. Paglabas nyo ng immigration, nandun na lahat yung mga bilihan ng SIM card, may mga kainat. Makikita nyo na rin yung direction papuntang train station, papuntang mga taxi stand. Pretty straightforward here. Maraming signage so hindi kayo maliligaw. It's officially our day 1 here in Shanghai. And magbe-breakfast muna kami. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi pagdating namin dito sa hotel, around past 2 a.m. na. Our call time today is 11 a.m. Mag-room tour ako later. Ang laki ng room namin, in fairness, ang ganda. So, ayan na itsura ng lobby. Super laki. Meron pa siyang parang mini dito. That's the reception area. And nandyan yung mga free coffee. And, where's the breakfast? Andito lang pala sa likod ng receptionist yung papunta ng dining. Super laki, grabe. Wala pa masyado nagpe-breakfast. Feeling ko yung mga group members namin, tulog pa sila. Oh, okay. So they have sweets. Ito yung mga drinks. Cereal, milk. I think sweetener to. Let's see what we have here. Ay, masarap to. Masarap yan. Gusto ko yung mga flaky bread. Basta mga flaky bread, gusto ko yan. May wonton, ayun no. What's this?
Parang taho. Buchi, lumpia siguro to. Ito ano, yatiao, yatiao. And then mga fruits, yogurt, bread, ito mga spread, salad area, beans. Ano kaya to? Yun lang, the problem is may mga label sila pero Chinese. Egg, may vegetables. I think it's bacon. Bacon and sausage, kamote, corn. May laman kaya to? Or kwapaw lang to? Or parang ano lang, baw lang. Noodles. And then merong congee, mga soup. Pinagluluto ako ni ate ng wonton noodles or wonton soup. Tapos meron siya iba-ibang condiments here. Fried egg pala yan. Tinikman ko yung sabaw nito. Wala pa siya masyadong lasa. So gusto ko siyang timplahan ng iba-ibang condiments here. Ito muna yung kinuha ko. So wonton soup. I have parang crispy pancake, tapos fried egg, bacon, sausage, and salad. It's a very light soup. Tapos may mga condiments naman doon, so pwede mong i-improve yung lasa. Salad dressing, masarap. Yung bacon nila hindi masyadong maalat, no? Hindi maalat. Tapos sobrang smoky yung lasa. Ito may ligaw sa mga ganito, yung mga flaky na tinapay. Sausage nila kulay puti, oh. Pero halos sobrang sang lasa. Parang napansin ko sa pagkain nila matatabang. Mag-init tayo ng donut. Ang sarap nitong yogurt na to. Parang ano ata yung picture niya eh. Dates. Natikman ko yung coffee nila. Ang sarap pala. So, we're gonna make coffee. Ang tapang, grabe. In fairness, hindi kape-kapehan lang. Ito para lang siyang sponge cake na merong manipis na icing in between. Tapos yung ibabaw niya is the same icing na pinaapal lang. Tapos pinowderan ng chocolate. Halos wala siyang lasa actually. May hint yung strawberry. So I think yung parang icing niya is strawberry flavored. Ito yung itsura ng labas ng hotel. And yung hotel is malayo siya sa Kabihasnan. Pero ang ganda ng hotel. The name of the hotel is Artels. May plus sign siya. So Artels Plus Collection. That way, merong KFC, meron na unang kitang Pizza Hut. Tapos meron din diyang convenience store. Kung nakalimutan nyo pala magdala ng power bank, meron pa ng power bank sa mga hotel. So feeling ko most hotels may ganito naman. So especially dito sa China na mahigpit sila sa power bank. Quick room tour. So nandito ko ngayon sa door. So yan yung front door. Main door. Tapos pagpasok mo ng door, nandiyan dyan yung mini closet. And meron dyang full body mirror. Ang laki din ng mga space na lalagay ng mga shoes, luggage, and all. Merong fridge. Tapos mga amenities like teas. Yung mga coffee, merong libre sa baba. So, pwede kang kumuha doon sa lobby. Yeah. So, yan siya. So, nasa left side ang CR. Ang laki rin ng toilet. Ang laki ng tub. Pero mamaya papakita ko sa inyo kasi naliligo si Jay. So, may cabinet pa doon sa ibabaw. And then we have a huge window. Actually, the room itself, it's huge. Another luggage here. So may TV and may working area. Ayan. So, walang problem sa outlets. Hindi mo kailangan ng adapter and marami ding saksakan. Doon meron pa, meron dyan.
and maraming lights. Yeah, so papakita ko sa inyo yung toilet later. And meron tayong city view. So yung harap namin, park siya. Tapos that side, ano yan dagat. So hindi ko alam anong particular body of water. Pero yan ang ating city view. So medyo malayo to sa Kabiasnan. Actually, from city proper, yung mga main ganap area like The Bond, East Nanjing Road, malayo siya, parang 1.5 hours, lagpas 1 hour. So since maaga pa naman, 10:30 pa lang and 11 AM ang call time namin. Naglakad-lakad kami dito. Ayan so merong KFC dyan, may Pizza Hut din doon. Tapos sa other side ng kalsada merong restaurants. Tapos doon sa parang other side ng street, sa other street doon, parang busy area siya, parang may mga restaurants din, tapos may mga mini theme park pa nga Ito, itong nilalakaran namin, parang siyang mini mall. Ayan, may Starbucks pala dito. Ayun, may Starbucks. Ayan, parang siyang mini mall. KFC. Ito parang bake shop. O restaurant din siya So marami naman palang mga kainan. It's just that 2 AM na kasi kami dumating kagabi. So hindi na namin napansin kung ano bang mga establishments meron. Yeah, pero malayo talaga siya sa Kabihasnan. So hindi talaga siya advisable na dito kayo mag-accommodation kung DIY kayo. At Yuyuan Garden. Mabilis lang naman yung pila. May ginger na siya sa loob, no? Di ba yung tuloy yung Shaolong Bao sineservan ng ginger? Ito kasi may ginger na sa loob, kaya vinegar na lang. Done with Shaolong Bao. Gusto kong itry yung scallion pancake. Hindi na ako nag-mic para marinig yung yung ingay, ma-immerse kayo. Parang na-experience nyo rin siya. So, scallion pancake. Crispy siya, na flaky. Mahilig talaga ako sa mga ganito, yung mga flaky na bread. This is basically flaky bread na merong scallions and may konting-konting meat actually. Parang minced pork. Paggawa ng mga customized na alahas. I think they specialize in silver. And then katabi niya yung famous na parang food court area. If you want to eat ng naka-table, naka-chair, dito kayo pupunta. Siyempre hindi ako nakatiis. 16 yuan siya. Crispy yung outside niya. Tapos may pagkamalig siya na manamis-namis. Sarap siya. Ang laki niya, 16 yuan.
Chaggy. Chaggy. What's the best seller? Recommended. Very wrong move pala yung Chaggy. So, pag order kayo ng Chaggy, pag gusto nyo siyang i-try, pwede kayong umorder na tapos mag-ikot-ikot kayo, balikan nyo na lang yung order nyo. Kasi sobrang tagal pala niya. Mabilis lang yung order taking pero matagal magawa yung drinks kasi patong-patong na yung order. Nandito ako ngayon sa building ng Huawei dito sa Nanjing Road. And grabe, super laki ng Huawei dito. Actually, Huawei store siya at the same time parang office building din niya. So merong floor ng customer service, mga repair floor, ganun. Tapos they also have a coffee shop. Yeah, may coffee shop din yung Huawei. Grabe, sobrang ganda ng building ng Huawei. Extra dami ng tao ngayon dito sa Nanjing Road kasi holiday. Pag holiday daw sa kanila, yung mga school, offices walang pasok, even mga locals, ganap na ganap din sila sa pamamasyal. Super dami talagang tao. Grabe yung itsura ng mga building dito, parang nakaka-sci-fi. Alam mo yung mga future na city dun sa mga movies, ganun yung itsura. Ayan o. Nakakadagdag ng ganda yung sunset. Ano kaya itong pinakaabuluhan nila? Ah, chocolate. Parang nama. Parang Chinese version ng Royce. Let's try. May free taste. Chocolate? Dark? 12口一个少先麻布煮，对，常温的话，这个时间不会坏，然后放冰箱里冷冻的话，然后生小小的干小小，试试干小。 Thank you. Thank you. Nabudol ako ang pogi ng tindero. It's like Royce chocolates, pero version ng nila dito sa Shanghai. Pero natikman ko naman kasi may free taste. Ang sarap. Grabe, sobrang nagme-melt bigla sa bibig. Just like Royce. Anyway, nama chocolate din talaga yung description. Nandito kami ngayon sa labas ng Starbucks Reserve Roastery Shanghai. Opposite side niya is isang street na mga street food and restaurants. So naghanap kami ng makakainan ng dinner. Parang mini shopping street din siya. May mga kung anik-anik din ng mga tinda. If nagdi-DIY kayo and gusto niyo pumunta sa Starbucks Reserve Roastery, ito yung station na malapit sa West Nanjing Road Station. $39 yuan lang. Oh, 26 yuan, 36. Let's go inside. This is 39 yuan, 327 pesos. Nakala ko sobrang daming meat kasi sa picture ma-meat, di ba, yung toppings. Pero mahal. Parang pho. It's very light.
It's 8:14 p.m. and nagantay na lang kami ng aming bus which will arrive at 8:30 p.m. dito sa Starbucks Reserve Roastery, Shanghai. Used to be largest Starbucks in the world in 2007. And babalik na kami ng hotel and I'm not sure kung makakalabas pa kami pero malamang hindi na kasi busog na rin kami. So we had dinner here sa labas ng Starbucks. Hindi, ayun. Merong street across Starbucks na nandoon yung mga kainan. So merong mga street food doon, meron din mga restaurant. Tapos kanina sa East Nanjing doon ako nag-withdraw sa bank na ICBC. Actually yun yung largest bank dito sa China. So malamang sa mga malamang, yun yung madalas yung makikita. Wala silang fee, hindi sila nag-charge ng fee. Kasi kung ano yung exchange rate, yun lang din yung charge sa akin. Actually mas lower pa. Kaya kung mag-withdraw kayo using your GCash or GoTime, yun yung gamitin yung ICBC. Yeah, yun lang. We're done for today's tour and we'll see you again tomorrow. Good morning. It's our second day here in Shanghai and maaga kami today kasi for today's tour, ang aming pupuntahan ay yung Water Town. Pero magba-breakfast muna kami. Let's go! Xintiandi Shopping District. This is a shopping area. Ang highlight dito is cafes na mala Europe yung vibe. Xintiandi, pwede kayong lumabas sa main road. Meron siyang malaking park. Sobrang ganda. Malaking park na may pond sa gitna. Along main road lang siya. Ito. Main road. If you want to see the pond, magpunta kayo sa the North Pond instead na dun sa the pond mismo. Mas maraming tao doon and dito wala masyadong tao. Pag gusto nyo rin magpunta dito sa the North Pond, ito yung pwede nyong ipin. Hollander Worth House. Mas maganda dito sa North Pond, walang tao masyado. Oh. So, umakit kami dito sa Jinmao Tower. Pero unfortunately, wala nang view. Kasi puro fog na. Ito supposedly yung observatory part. Kaso puro fog. Good morning! It's our third day here in Shanghai, China. Today is our free day. Hindi kami sumama sa Disney. Which is good kasi umulan. Maulan today and ngayon natapat yung Disney. Tapos paguran, sobrang full packed yung activities kahapon. Tapos late na kami nakauwi. Kasi hindi kami fan ng talaga ng theme park. So we're gonna explore the surrounding area na lang ng hotel namin kasi medyo malayo siya sa Kabiasnan. Lagpas 2 hours ang biyahe kung pabalik kami sa downtown. So yeah, kain muna ako and we'll see kung ano yung activity natin today, kung saan kami makakapunta today. Here's our food. I always start with salad. Tapos ang carbs ko ay para siyang crispy na flaky pancake. Congee, wonton soup, of course bacon and sausage, coffee and bread and egg and yogurt and fruit.
one thing I realized, Chaggy stores are everywhere. So, if you go to mga tourist spots like Yuyuan Garden, wag na kayo dun mag-Chaggy. Kasi makikita nyo yung Chaggy kabi-kabila. And maraming stores ng Chaggy na wala namang customer. Ang total nitong dalawang bags na to ay 915 pesos. First, this goji berry, ang ingay. This goji berry is from a pharmacy. Gagawin ko tong tea. 15.80 yuan. Ito red dates. Masarap daw to, masarap daw tong gawing tea and healthy. Ito 9.90 yuan lang. Sobrang mura. Ang laking bag niya. And then the rest, mga dried fruits, nuts. Ayan siya. Na tinitimbang. So iba-iba siya. Merong 8.80 per 500 grams, merong 6.5 per 500 grams. Pero hindi mo kailangang ma-meet yung 500 grams. Let's say ito, dalawang ganito lang, tinimbang lang. And there's so much. Nuts, rice crackers, dried fruits, potato chips. Tapos yung mga cookie-cookie, ganyan. And mga gantong snacks. Ay, by the way, ito, sikat to sa China. Ito yung sikat na pinapasalubong. Yung nougat na may iba-ibang halo. Ito is, may halo siyang, I think, berries. Yeah. So, bumili din ako ng ilang packs nito. Ito hindi to tinitimbang. I forgot yung price, pero all of this, 900 pesos lang. 950. So, yun lang. Quick haul lang. Tamad ako mag-haul. Hindi ko na isa-isa. The name of the store is, baka pag nagpunta kayo ng Shanghai, makita nyo to. Yan yung name ng store, BC4U. Parang snack store siya. So yun, feeling ko marami siyang branch. Yun lang. We went out again. It's 1 p.m. Yun yung hotel namin. Yung katabi ng hotel namin, may maliit din na mall. Doon kami galing kanina actually. And namili ng konting pasalubong. Yan yung hotel. And yan yung mall na pinuntahan namin kanina katabi lang ng hotel namin. Malamig ngayon, it's 6 degrees. Alauna ng tanghali, 6 degrees. Feels like -2. Especially pag humahangin. Super lamig. Sarado yung grocery. Yung pala yung napansin namin, pati sa mall kanina. Since ngayon ay bisperas ng Chinese New Year, maraming stores ang sarado. Pero marami pa rin namang bukas. We'll see kung lalabas kami mamaya. May park dito sa site na to. And may river, so maybe check out namin siya. Kailangan lang namin ng proper clothing for the weather. Ito pala yung pangalan ng park. Nicheng Riverside Cultural Park. Ang dami nitong park na to. I wonder kung may nagpupunta dito kasi parang wala namang masyadong tao. Actually, maraming residential area na condo. Puro condo yun nandito. Or siguro because it's winter, kaya wala masyadong nagrarampa dito sa labas. Ay, ano kaya yan, no? Parang bamboo forest. Ito na yung river. Tapos may mga walkway dun sa river. Malaki siyang park. Feeling ko ang ganda dito pag autumn. Kaso bawal mag-bike. Pero ang ganda dito pag autumn feeling ko kasi yung mga puno ngayon lagas yung mga dahon. Ayan, o kaya pag spring, siguro maganda rin to pag spring, no, maraming flowers. Masarap mag-jogging dito. Ang lawak ng walkway, malawak yung park mismo. Tapos may mga playground. Maraming picnic area. It's 4 p.m. so ngayon wala kami magla-lunch, mag-late lunch. Itatry namin ang KFC China. Pero hindi ko sure kung ang KFC China, parang wala ata silang rice. X sa KFC. Hindi kami maka-order kasi sa app ka o-order. So, in-scan namin yung parang pang-order nila.
Chinese and they're not very helpful. Unlike dun sa nakainan namin nung isang gabi, na gano'n din yung ordering system nila na may scan ka na QR. At least yung helpful kasi tinulungan nila kami mag-order. Ayan, may nakita kaming store na parang KFC. Actually, yung menu nila very KFC. And gano'n din yung ordering system, merong app na i-scan mo. Ay, merong QR code na i-scan mo. Pero at least merong lalaki doon na helpful, tinulungan niya kaming mag-order. I'm just looking for toilet. And let's see kung kalasa ba siya na KFC or what. Here's our order. Yung Pepsi nila may lemon. Yeah, ito yung fries. Ang galing ng fries. Hilahin mo siya gano'n eh. Ano yan? Even ketchup nila iba lasa. Hindi ko gusto yung fries. Pero alam mo yung fries, parang ramdam mo na totoo patatas siya. Hindi na siya malutong. Akala ko, chicken na, actual chicken nabili ko, ano pala? Nuggets. Pero masarap. Masarap siya. Ang dami tinapay niya. Mas spice. Tapos, ito yung buns. Ito yung burger. Ay, oo nga. Iba yung burger bun niya, parang ano siya. Sa iba yung tinapay niya, parang tinapay ng pastry. Overall, hindi siya parang KFC, pero masarap. Tapos namin kumain. And masarap naman siya. And in fairness yung nuggets, mas meaty siya kumpara sa nuggets natin sa Pilipinas. Like McNuggets and nuggets ng Jollibee. Tapos yung parang hot shots na in-order ni Jay, mas meaty rin siya. So since yung kain namin ay alanganing lunch, alanganing dinner, malamang mamayang gabi magugutom pa kami. Pero ang dami kasing nagsasara na ng mga stores because it's Chinese New Year. Dapat bibili kami dito ng food to eat later. So hopefully yung Family Mart is open. False alarm. Bukas pa pala yung mini supermarket. Ayun yung mga bread oh. Medyo parang Japan din dito. May mga items na nagse-sale pag pasara na. Ayun oh. Pag may mga yellow tag na ganito, ito na lang yung final price niya. Breakfast muna. We are now checking out of our hotel. Pero meron pa rin kaming whole day of tour. Dadalhin daw kami nung tour guide namin sa celebration ng Chinese New Year where we will see dragon dance. And then dadalhin niya daw kami sa outlet. Dito kami ngayon sa Bailian Outlets Plaza. Dito daw ang may tax refund. Dito daw sa Shanghai, you will only get tax refund sa mga outlets. So, this is one of them, Bailian Outlets Plaza. Magka-coffee muna kami and this Starbucks has a nice outdoor seating. So yeah, nakahanap ako ng magandang spot for coffee. It's beside a creek. This is our last stop for this whole trip.
and super daming tao. Parang shopping area din siya. It reminds me of Hanok Village. The end of our Shanghai trip and nandito na kami sa airport pa uwi ng Manila. Daan na kami ng immigration and we're just having late dinner. Ang mahal ng mga food dito. Well, expected naman yun sa mga airport pero super mahal dito. This meal, set meal is nasa 800 pesos. I'll tell you later kung ano ba yung verdict ko sa tour na to. Kain muna ako.